Assalamualaikum sa lahat ng aking mga viewers. Kumusta po kayong lahat? Mega shoutout pala sa inyong lahat kung saan man kayong bansa ngayon nanonood sa aking video. So ngayon mga sisi, naghahanda po ako ng Filipino breakfast dito sa Pakistan sa aking asawa at sa akin din. At yung anak ko ay nahatid ko na po siya sa school mga sisi. Actually kahapon ko lang ito niluto yung pansit, ininit ko na lang siya mga sisi. At ayan, ako muna ang kumakain kasi yung asawa ko is natulog pa. Ayaw niya kasing gisingin kapag natutulog ng mga 7 a.m. Gusto niya po ay mga 10 to 11 a.m. Ganyan po talaga ang schedule ng kanilang gising dito po sa amin. Ito po yung kape na ginamit ko is 3-in-1. Ayan, tapos may tatlo akong bread at ito ding isa toast at bihon. Nagluto ako ng bihon kahapon. So ngayon mga sisi, itutour ko po kayo dito sa lugar ko. Ayan. Ito po yung window po ito na papuntang balcony. Ako din po ang nagtahi sa kortina na iyan na binibinta ko rin dito sa Pakistan. At dyan, palagi nyo pong nakikita yung view kapag ako ay nagvi-video dito. Ito pala yung tahian ko mga sisi ay malapit na po ako sa main stair. Ito may tatlo po akong makina, dalawang single at isang aging machine. At mayroon na din yung table. Magulo po talaga kapag napaka-busy ang isang mananahi mga sisi. Ngayon papasok po tayo dito sa sala namin. Ayan. Which is tinatawag nilang dry room. Oo. So, dining room, ay iwan ko anong tatawag nila dyan. Basta sa akin is sala iyan. So, ito mga sisi, ako po nagtatahi ng mga cover ng aking mga sofa kasi napakaalikabok po talaga dito mga sisi. Kailangan talaga everyday. So, yung ref namin ay dito ko lang nilagay at meron kami extension na upuan dito kasi dito yung anak ko nagsa-study sa kanyang teacher. Nandun na yung printer niya. At dito rin ang aking maliit na kusina. Ayan. Dito ako nagluluto. Minsan nagbibideo ako mga sisi sa aking mga video na nakikita ninyo. Dito ako nagluluto. Nilalagyan na po yan ng exhaust fan. Kasi para yung amoy ng niluto natin ay hindi talaga buong bahay ay maamoy natin mga sisi. Tapos ay ipapasok ko kayo. Dito po ay may dalawang kwarto kami. Ito po yung main room talaga namin. Nilagyan po namin ng net kasi ang dami po talaga ng mga lamok dito ngayon mga sisi. Kahit yung window ay may net naman. Ayan. So, ito po yung aming washroom. Ang lahat po ng kwarto dito mga sisi ay mga may washroom na talaga mga sisi. Ayan. So, iyang puti na board is sa projector po iyan. Tapos, dito po yung washroom namin. At ganito po siya kalaki kapag washroom po ng Pakistan. At iyan pong nakita niyo na may blue na white ay heater po iyan mga sisi. Kasi hindi po talaga pwede na walang heater kapag walang init kapag winter mga sisi. Ayan. Ang hirap po maligo dito sa winter kung walang heater mga sisi. Kaya dito rin sa kabila ay kwarto ng anak ko pero ayaw niyang matulog mag-isa kaya nakitulog siya sa amin. Pero sa ngayon ay 2 gabi na kami natutulog dito, kaming tatlo. Nag-spray na lang ako, inisprayhan ko yung lamok para walang lamok dito. Before kami matulog, 2 hours before sleep ay nag-spray na ako. At ito mayroon ding washroom. Tapos pareho lang doon sa kabila. Dito talaga sa Pakistan, ang ibang mga kwarto talaga ay mayroon talagang attached bathroom mga sisi. Ayan, napakaliit lang po ng aming upuan dito. Tamang-tama lang din kung may bisita ako. Pero kapag may customer ako ay pinapapasok ko sila sa sala or else dito po sa aking stitching area. At dito po palagi nyo po nakikita sa video yung harap po ng bahay namin. At dito po yung mga kapitbahay namin. Actually, yung sa baba mga sisi ay ganito din po ang sit-up sa taas. Sa baba is 2 kwarto, tapos dito sa taas ay 3. Pero ginawa kong stitching area. Kaya yung sa baba ay dry room, tapos 2 kwarto at may sala din sila doon. At kusina, pareho lang din ang laki ng kusina. At doon ako nagsasampay sa rooftop mga sisi. Nung palagi nyo nakikita sa video.
Dito, ganito lang po talaga ang bahay dito. Tapos yan po ay diyan namin nilalagay yung mga sapatos at ibang mga storage area. Ito po yung tahiyanan ko sisi ay dito po rin po kami naglalaba. Kahit po doon po sa baba ay dito rin sila naglalaba. Kasi nandito po ang dalawang washing machine. Ayan, dito po sinisit up ni Mister dito. At ang isa din ay yun. Ayan. Ang ano po nito, ang washroom na po ito ay maliit lang mga sisi. Kaya laban lang talaga dito. Tapos ito po yung tahian ko. Napakakalat talaga mga sisi kasi nga grabing busy ko. Ang dami ko pong tinatahi. So pagkatapos ng tahi ko ay ayan, assalamualaikum po mga sisi. Tinutur ko po kayo sa aming tirahan. Nagre-rent po kami dito. Mag-ano na po kami dito, 3 years na po kami dito. Naka-rent po kami. Sa mga solid viewers ko ay dati ay nakatira kami sa sentro ng city, which is binibenta po yon ng asawa ko. Kasi bumibili sila ng lupa dito. Malapit lang po din sa nirerentahan namin. At ayaw na kasi ng mga anak niya doon kasi malapit kami sa sementeryo, no? So, yung mga anak niya is nakapag-asawa, so ayaw na nilang doon magstay kapag nagbabakasyon sila kasi nakatira sila ngayon sa ibang bansa. At nakapag-decide na dito na manirahan sa lugar na ito. Actually, mga sisi ay ano kasi, most of mga tao dito is nagre-rent. Kapag nagdidesisyon kang magpatayo ng bahay, dapat talaga ay isipin mo na dyan ka na talaga forever. Hindi kasi madali mag-ano ng bahay, magpatayo mga sisi. Itong asawa ko, noong nagtrabaho pa siya sa ibang bansa, ay nag-invest siya ng mga lupa. Tapos, nag-ano din siya, bumili siya ng isang bahay. Tapos, yung broker is bininta pala sa ibang tao. So, maraming taon talaga yun na nag-ano sila, nagharapan sa korte, ganun ba. Katatapos lang this year. So, natapos yung kaso at na nabayaran din. So, walang problema. Tapos, nabenta yung bahay na luma din at bumili sila dito ng lupa. At doon ko na-realize na mahal pala ang lupa dito. At ang magpapagawa ng bahay. So, kaya dito kami nagre-rent kasi malapit lang sa school at kaya nano talaga mga sisi. Kapag may edad na ang tao, palagi na nakakasakit, marami na ang mga nararamdaman na sakit. So, pinipili nilang manirahan dito kasi malapit sa hospital, malapit din sa eskwelahan. So, doon ko napagtanto na kapag nag-ano tayo ng bahay, ay dapat talaga ay titingnan natin yung environment, ang school ng mga bata, hospital, at mga mga tindahan na bibilhan natin para iwas sa pamasahe, sa gasolina. Ganon talaga. So, nagplano na naman sila na mag-transfer na naman kami doon sa sentro ng city kasi nga ay nagtrabaho yung anak niya sa paggamutan. Tapos, medyo nagmahal na ang gasolina at everyday siyang bumabiyahe ng 2 hours. Kaya, napag-isipan ni Mister na i-transfer kami doon ulit sa sentro ng city. Oo, pag ano na si Joseph, pag tapos na siya sa classic sa eskwelahan na ito, transfer namin siya doon. At advantage din sa akin kasi malapit lang yung bibilhan ng tela at marami ding mga Pilipina doon. So, hindi na masyadong mahal yung rider lalo na dito sa Lahore. So, totoo nga, mas maganda na sa city talaga. Kasi lahat doon ay malapit lang. Ilang minuto lang, nakapunta ka na. Hindi katulad dito na kailangan kong pumunta every weekend at 2 hours din yung biyahe namin. Oo. Nagko-consume kami kung magmumotor kami, nagko-consume talaga kami ng 2 liters. Oo. Iano talaga ni Mister yan 2 liters mga sisi sa motor.
At tapos ay para madali ang oras, mag-halfway kami. Minsan talaga ay dire-diretso yung biyahe namin. Lalo na kung bibisita siya sa mga kapatid niya. So, mas madali talaga na may motor kasi kapag sasakyan ang dadalhin mo mga sisi, mahihirapan ka mag-parking doon sa tilahan. Napaka daming tao talaga doon mga sisi. Kaya ito talaga ang real na pamumuhay namin dito sa Pakistan. At ang importante lang talaga, mamuhay ng komportable, mayroon tayong makain, at mahal kasi dito, sa community dito, mahal ang kuryente mga sisi. Oo, nakakonsume ng kuryente, grabe. Every month. Tapos, ang cost ng living din dito sa community namin ay medyo mataas. Oo, yung budget namin dito kaysa sentro ng city. Totoo yan. Mm. Kaya pumupunta ako doon sa sentro ng city kahit may tilahan dito. Kasi yung price ng tela is nagdo-double sila. Bakit? Kasi yung renta ng shop dito ay napakamahal. Mm. Kaya wala tayong magawa. Kaya ako weekend talaga akong pumunta doon sa sentro ng city para mamili ng tela. Sa Pilipinas, ang pinakamaganda lang sa Pilipinas kasi mag-o-order lang ako sa Shopee at door to door, ihahatid lang ng rider yung order ko na tela. Kasi may supplier na ako ng tela sa Pilipinas. Yun talaga ang pinakamaganda. At ito namang tahi ko mga sisi, hindi ko talaga ito basta-bastang maiiwan. Oo, kasi siguro kahit basta kaya pa ng tuhod na magtahi. Ano na kasi, kapag isa kang mananahi, mga sisi, hindi lang sa income mo, parang na passion mo na ito, tapos parang napapagod ka kapag hindi ka nagtatahi. Kahit wala akong customer, tahi pa rin ako sa mga damit ko, pero alhamdulillah, hindi ako naiiwanan ng mga customer din. Napaka-busy na, lalo na nalaman na ng mga kapitbahay namin dito na tumatanggap rin ako ng tahi. Marami ding mga kababaihan dito na nanahi mga sisi sa loob ng bahay. Kasi ang mga babae dito ay nagtatahi lang talaga sa loob ng bahay mga sisi. At yung iba pa ay pumupunta dito every day. Nagbahay-bahayan sila. Nagbahay-bahayan sila na sinong magpatahi, kukunin nila iyon, tapos ihati din nila. Oo, may mga ganyan din mga sisi, mga babae. One time may kumatok talaga dito sa amin. Tapos akala ko is magano siya, mag-apply siya ng mananahi. At pinaakyat naman siya ni Mister, tapos pinatry, tapos sinabi niya hindi daw siya mag-a-apply. Ang hinahanap daw niya is customer. Oo, customer daw kasi may makina daw siya sa bahay, nagtatahi din siya. So nagtawanan na lang kami. So ayun nga mga sisi, dito sa Pakistan, iba-iba po talaga ang buhay naming mga Pilipina na pinapasukan. Iba-iba din yung lugar. At nasa atin lang talaga iyan kung paano natin i-fit yung sarili natin, kung paano natin i-manage ang oras natin. Ako man ay hands-on na asawa, hands-on din na ina, pero minamanage ko lang yung oras ko. Kapag natapos ko na ang pagluluto at pag-arrange, pag-aayos sa bahay, mayroon naman akong isang katulong dito na naglilinis sa umaga. At doon siya nagsistay sa baba. Ano lang siya, naglinis lang siya sa umaga. Tapos, wala na. Wala naman akong ibang kailangan. Ako naman ang magluluto, ako ang maglalaba, ganun ba. Tapos, ano lang siya, naglilinis lang siya. Kasi mga 5 a.m. gigising ako, is maghahanda na ako ng aking mga tatahiin. Ganun talaga mga sisi. Tapos, mga customer ko ng mga Pilipina, minsan nagchat-chat sa akin ng 2 a.m. Halos talaga maputol-putol yung tulog ko. Minsan, sinabihan ko sila na huwag na sila mag-message sa akin after 10 p.m. Oo, kasi pagod ka na, tapos may biglang mag-chat ba? Tapos magising ka na, mahirapan ka nang matulog ulit. O, diba? Yun talaga mga sisi. So, ngayon ay dahil sa sitwasyon ngayon sa mundo, ay yung anak ko ay hindi na siya online. Pumasok na sila sa school.
Pero yung schedule nila is 7:45 AM hanggang 3 PM. Iwan ko bakit hindi sila nag-online class ngayon. Pumapasok sila. So, yun lang talaga ang magagawa natin. At dito lang, routine lang araw-araw. Kapag asawa ka, magluto ka. Tapos, maglaba, magayos ng bahay. Yun lang ang routine ng mga ano dito, mga asawa bilang asawa ng Pakistani. Kasi nakakapagod din na labas ng labas sa bahay. Oo, parang naano rin ako, napapagod ako sa ganyan din eh. Kung may free time ako, much better na lang siguro na ah, umupo na ako sa sala, manood ng TV. O, ganun lang, yun lang kasiyahan ko sa ngayon. Eh, kapag lumalabas ka, gala ka ng gala. Pag after nyan, isa, napapagod ka rin. Oo, ganun talaga. Kaya, yun lang talaga mga sisi ang masishare ko sa inyo. Dito lang po sa lugar namin at sa bahay namin. Kami po ay namumuhay bilang middle class family dito sa Pakistan. Maraming salamat po sa lahat na inyong suporta. Mega mega shoutout po sa inyo. Allah Hafiz!